Part 5. Lahat daw ng client ng papa niya. Isa-isang nag-backout ang ilan, nagbayad pa ng bridge of contract para umalis sa company ng papa niya. Majority din ng mga investors ay nag-full out ng mga share of stock. Hindi na daw ang papa niya ang may hawak ngayon ng malaking share ng company. Ganun din sa company ni Lennon, halos overnight lang daw nangyari ang lahat ng problem sa mismong araw pa daw ng birthday ng papa niya. Sunod-sunod na pumasok ang balita at ngayon daw nasa hospital ang ama dahil na stroke sa sobrang stress. Iniisip niya may kinalaman kaya si Owen sa nangyari sa pamilya niya. Ganon ba kalaki ang connection nito para magawa nitong pabagsakin ang kumpanya ng ama sa loob ng isang araw? Nabiling ang mukha ni Blair sa malakas na sampal sa kanya ng ate Alice niya sa kauna-unahang pagkakataon. Gusto lang naman niyang kamustahin ang papa nila pero di siya nito pinapasok, instead sinampal pa siya nito. Uulitin pa sana nito pero pinigilan na ng Kuya Luis niya saka siya hinayla palayo. Hindi ko alam kung anong connection mo kay Mr. Centennial at kung bakit bigla ikaw na ang major stockholder ng company ni Daddy, kumunot ang noo ni Blair. Anong ibig mong sabihin? Wala kang idea na binili ni Mr. Centennial ang lahat ng share of stock ng business partners ni Daddy under your name. Hindi ko alam, pinagsasabi mo kuya, marahas na bumuga ng hangin si Luis. Alam namin na naging malupit sa'yo si Dad pero pinagdaanan din namin ni Alice yan na hintulang nang dumating ka at namatay si Stephen at si Mommy, pero sana naman wag mong hayaan na pati si Daddy mamatay din ng dahil sa'yo. Pero wala akong ginagawa kuya. Siguro nga wala pero si Mr. Centennial meron. Wala na akong pakialam kung anong relasyon meron kayong dalawa pero isa lang masasabi ko. Delikadong tao yan, pinalit mo kay Lennon at ibalik mo kay Daddy ang company kung ayaw mong pati kami mawala sa'yo. Gusto sanang isatinig ni Blair na noon pa man nawala na ang mga ito sa kanya. I'm sorry, gagawan ko ng paraan, kakausapin ko si Owen kuya, hindi ito umimik nang sabihin niya iyon. Napasunod na lang siya ng tingin rito nang tumalikod. Wala si boss, pasensya na Ma'am Blair, ani Carl. Ilang araw na siyang pabalik-balik sa bar ni Owen pero di niya ito maabot-abutan. Lagi itong wala, di tuloy niya alam kung iniiwasan ba siya ni Owen o pinagtatigwan siya dahil kasama nito ang babaeng totoong minamahal ng asawa. Wala naman siyang balak mangagaw o manggulo. Gusto lang naman niya ayusin ni Owen ang ginawa nitong gulo sa pamilya niya, ibalik nito sa papa niya lahat ng stock na nasa pangalan niya. Ganon din sa pamilya ni Lennon. Maging si Rio lumuhad na sa pakiusap na ibalik niya kay Lennon ang kumpanya ng mga ito at lalayuan na daw nito si Lennon. Inisip kasi ng mga ito na naghihiganti siya at ginagamit niya si Owen para magawa iyon. Kung kailan naman ang dami niyang isipin sa kawalan naman si Blake, missing in action ito. Alam niyang hindi umaalis ng bansa si Blake, sadyang galit lang ito kaya di nagpapakita sa kanya. Sinabi mo ba na hinahanap ko siya? Hindi ko siya makontak sa cellphone niya, ani Blair. Isinauli na sa kanya ni Carl ang bag at cellphone niya kaya panay ang tawag niya kay Owen pero lagi unattended ang phone nito. Busy lang sila ni Madam Nancy sa mga trabaho nila. Hayaan mo kapag di na sila busy pupuntahan ka ni boss, napahinga na lang si Blair. Sige salamat, saktong pagtalikod naman niya saktong pasok naman ni Owen at ng isang magandang babaeng nakasakay sa likod nito. Pareho pang tumatawa ang dalawa. Nabura lang ang ngiti ni Owen nang makita siya. Ngayon niya lalong napatunayan na mahal na nga niya si Owen dahil nakakaramdam na siya ng sakit at galit sa puso niya pero hindi niya pinahalata. Lumapit siya at sinalubong ang mga ito, maingat na binabata ni Owen ang babae na di na niya kailangan alamin kung sino. Maganda ito pero halatang matanda ito kay Owen base na rin sa hitsura. Slim at medyo tan ang balat, halatang sinadya nitong magpaitim ng bahagya. What are you doing here? Malamig na tanong ni Owen. Halatang hindi nito nagustuhan ang pagkikita nila. I need to talk to you. Love, aren't you going to introduce us first? Anas pa ng babaeng yamakap sa braso ni Owen. Pinilit naman ni Blair na wag magpakita ng emosyon kahit gusto nang umiyak ng puso niya. She's nobody. Bumalik ka na lang next time, may gagawin pa kami ng girlfriend ko. Daig pa ni Blair ang sinapak sa maraming beses sa sinabi ni Owen. Hey, you're so rude. Saway pa ng babae na mukhang sweet at mabait naman, pinalo pa nito sa dibdib si Owen. I'm sorry miss for my boyfriend being rude, by the way I'm Nancy.
Owen's fiancé matamis itong ngumiti saka nag-extend ng kamay na agad naman niyang tinanggap, Blair corpus po ma'am. Nagyuko pa ng ulo si Blair nang atiutan ang kamay ni Nancy na agad naman hinayla ni Owen. "You have very beautiful name, it suit you," puri pa ni Nancy. Nakaramdam naman ng konting konsensya si Blair kaya di na siya nag-angat ng tingin dahil nakakaramdam siya ng hiya. "I'll better go upstairs love. I'm taking a bath. Talk to her nicely, I think she have important matter to discuss." Wika pa nito saka mabilis na hinalikan sa labi si Owen saka tinapik sa balikat si Blair saka nauna nang umalis. Carl pakihatid si Blair sa labas. "I also need to talk a bath." Ani Owen na akmang lalampasan si Blair nang pigilan ito ni Blair sa braso. "Hindi ako pumunta rito bilang asawa mo at guluhin ang relasyon mo sa girlfriend mo pero you cause a lot of problems with my family and with Lennon. Ibalik mo sa kanila lahat ng asset nila na nilagay mo sa pangalan ko." Inis na binawi ni Owen ang braso. "It's already under your name, gawin mo kung anong gusto mong gawin, di mo kailangan pumunta dito para lang sabihin yan. Next time wag mong pakikialaman ang personal kong buhay at problema. Hanggang kama lang ang relasyon natin." Di nakatiis na wika ni Blair na tatalikod na sana pero nahila siya ni Owen para sana halikan pero yumigkas ang kamay niya at sinampal ito. Napangibit pa siya dahil siya na ang nanampal, kamay pa niya ang nasaktan. Mahina siyang napamura na napahawak sa kamay niya. Nakita niyang aabutin sana ni Owen ang kamay niya pero mabilis siyang umiwas at nagmamadaling iniwan ito. "Carl, sundan mo bilis," utos ni Owen. Mabilis naman sumunod si Carl, napakuyom naman ang kamay ni Owen saka mabilis na sumunod kay Nancy. Kinailangan niyang saktan si Blair para wag itong madamay sa mission niya. Nancy is starting to think na importante sa kanya si Blair at iyon ang hindi pwedeng mangyari. Tama si Carl, si Blair ang magiging weakness niya kapag nagkataon. He even heard na pinababantayan ni Nancy ang kilos niya. Kay Jacob mismo palabas lang lahat ni Nancy ang paggugulo sa bar niya para mapauwi siya galing sa kondo ni Blair. Kaya kailangan niyang mag-ingat ngayon sa bawat kilos niya. Hindi siya papayag na masaktan ng mga ito si Blair. Gusto sumigaw ng malakas ni Blair after niyang makausap ang isang abogado. Sabi ni Owen gawin niya gusto niyang gawin dahil sa kanya na nakapangalan ang lahat pero yun pala not transferable at hindi niya pwedeng ibenta lahat ng asset na nasa pangalan niya. Marahil naisip na rin ni Owen na possible niyang gawin iyon kaya naka-indicate yun sa contract bago nito inilipat sa kanya lahat ng asset ng pamilya niya na binili nito maging sa pamilya ni Lennon. Talagang pinabagsak nito ng husto ang dalawang pamilya sa isang saglit lang, tama ang kuya niya, delikadong tao si Owen. Nagawa nito yun kaya madali rin dito na sirain siya kapag nagsawa na ito sa kanya. Papasok na sana siya sa kotse niya nang bigla isang panyo ang tumakip ay bibig niya at nagdilim na ang buong paligid niya. Someone kidnapped her. Nagising si Blair sa mahihinang sampal sa pisngi niya. Dahan-dahan siyang nagdilat ng mata at nagliwanag ang paligid. Napansin niya ang magagandang kasuotan ng mga tao sa paligid. Nahihilo parents siya pero nakakarinig siya ng malalamyos na musika na parang nanggagaling sa isang orchestra. She's awake, manarinig niyang tura ni Lennon. Si Lennon ang kumidnap sa kanya pero asan sila, bakit maraming tao? Wake her up, bilis, kanina pa naghihintay si father sa inyo. Muli siyang tinapik-tapik sa pisngi ni Lennon habang tinatawag ang pangalan niya nang sa wakas ay magising na ang buong sistema niya saka lang niya napuna ang suot niyang damit. Wedding gown. This is my wedding gown. Bulalas niya sa isip. Ito ang wedding gown na pinagawa pa nila sa Paris ni Lennon pero bakit suot niya at bakit suot rin ni Lennon ang tuxedo nito? Tumayo ka na dyan, we're getting married whether you like it or not. Anito medyo nakaramdam pa siya ng hilo nang tumayo siya. Kulang na lang kalad ka rin siya ni Lennon palabas ng kwarto pero huminto ito sa isang sulok ng silid. Kwarto ito ni Lennon kung di siya nagkakamali. Nasa mansion siya ng mga ito. Rio, mahinang usual niya nang alisin ni Lennon ang itim na sak sa mukha ni Rio. Mugto na ang mata nito na dugo na din ang sulok ng kilay na humahalo na sa luha nito. Akmang lalapitan niya ang kaibigan ngunit pinigilan siya ng binata. Pakakawalan lang siya kapag maayos kang nagpakasal sa akin. Ano bang ginagawa mo? Buntis si Rio, magkakaanak na kayo. Bulalas ni Blair. Can't you see? She's already lose our baby kaya hindi pwedeng pati company namin mawala sa akin. Napatingin si Blair na nasa kinauupuan ni Rio.
Hindi makapaniwal si Blair kay Lennon, maging sa mga taong nasa loob ng kwartong iyon na mukhang mga kapamilya ni Lennon. Hindi ko alam na napakahayop mo. Minahal ka ni Rio. Hindi mangyayari to kung di ka lang lamandi sa Owen na yun, kaya wag ako ang sisihin mo kundi yan kalandian mo. Nadamay lang si Rio dahil sayo, kaya kung ano man mangyari kay Rio ngayon kasalanan mo. Ano ba, mag-aaway na lang ba kayo? Kanina pa nag-iintay si Father. Kapag pinatagal mo pa to Blair, mamatay na si Rio. Oras na matapos ang kasal nyo ng anak ko. Ipapadala namin sa hospital si Rio, wag kang mag-alala. Napakahayop nyo, sigaw ni Blair na napatingin kay Rio na hindi makasig o makasalita dahil may pakang tape ang bibig nito. Muli siyang kinaladkad ni Lennon palabas na ng kwarto. Walang ibang paraan para mabawi namin lahat ng kinuha sa amin ni Owen para ibigay sa'yo. Siguro naman alam mo yun, pero sabi ng abogado namin kung makakasal tayo technically magkakaroon ako ng karapatan sa lahat ng yaman na meron ka, wika nito habang pababa sila ng hagdan. Nakaalalay naman sa gown niya ang mga animal din nitong kamag-anak. Oras na may mangyaring masama kay Rio. I swear to God Lennon, kahit isang singko wala kang mababawi sa akin. Huwag kang mag-alala, don't you remember Doctor si Mama? She already gave Rio a first aid. This marriage will be invalid Lennon. Ani Blair nang itapat na sa kanya ng pari ang mic para sa wedding vows exchange sana. Isang garden wedding ang pinaghandaan ng buong pamilya ni Lennon na talaga naman kumuha pa ang mga ito ng ilang press people para mag-cover ng kasal nila. Umugang ang bulungan, nagpalipat-lipat naman ng tingin sa kanila ang pari. I'm already married to someone, shock ang rumihistro sa mukha ni Lennon. Napatayo naman sa kinauupuan ng mga magulang ni Lennon. Anong pinagsasabi mo? Sigaw ng ama ng binata. Sisigot na sana sila nang bigla magkaroon ng commotion at nagtakbuhan ang mga tao sa iba't ibang panig ng lawn nila Lennon kung saan ginaganap ang kasal nila. Ilang armadong lalaking mga nakaitim at maskara ang pumasok. Ang hahabo ng mga baril ng ilan ng iba naman ay baseball bat ang dala na nagsimulang sirain ang buong venue, maging ang presidential table at buffet table. Nagkagulo at nagtakbuhan sa takot ang mga bisita palabas, ganun din ang pari na agad na umalis nang hilahin ito ng mga assistant. Ilang sandali pa dumating na ang inaasahan na niyang makita after makita ang mga gangster na kinutubon na siyang mga tauhan ni Owen. Perfect talagang leader ng gangster si Owen, nakaitim itong sombrero at naka-half-face mask, pero dahil kilala na niya si Owen, alam niyang ang asawa niya ang naglalakad papalapit sa kanila. Dalawang kamay nito ang may hawak na baril na may nakakabit sa dulo, kung tama siya silencer iyon. You forgot to send me an invitation Mr. Kua, ani Owen nang tuluyan ng makalapit, pero huminto. May isang dipo sa kanila, akmang lalapit na siya ni Owen nang bigla siyang hilahin ni Lennon sa bewang. Nagulat pa si Blair nang biglang bumagsak ni Lennon nang nakaluhod habang sapaw-sapaw ang dumudugong hita. Hindi na malaya ni Blair na nagpaputok na pala ng baril si Owen. Mabilis na tumakbo ang magulang nito palapit kay Lennon. Blair, tawag pa ni Lennon, pero imbis na pansinin ito, mabilis na tumakbo si Blair. Kumunat pa ang noo ni Owen nang lalampasan siya ng asawa, pero pinigilan niya ito. My friend is upstairs and she's bleeding to death. She's lost her baby. Pagkasabi niyon, binitawan naman siya ni Owen. May sinenaysan itong mga lalaki na agad sumunod sa kanya. Napalingon pa si Blair ng makarinig ng isa pang malakas na sigaw ni Lennon. Natanong niya na dalawang hita na nito ang binabaril ni Owen. Gusto niyang pigilan at awatin si Owen, pero alam niyang di ito magpapawat. Hindi niya alam kung kailangan ba niyang pasalamatan ang asawa sa bigla pagdating nito na iligtas nila si Rio, pero hindi ang baby nito. Hindi nakunan si Rio dahil stress, nakunan ito dahil may itinurok daw rito ang ina ni Lennon dahil para mag-bleed si Rio. Hindi na nila kasama si Owen nang dalahin sa hospital si Rio. Hindi na niya ito nakita, she misses him, pero mas okay na rin na di sila nagkikita, hindi nasasaktan ang puso niya. May mga gabi lang na di siya makatulog, iniisip niya kung ano bang ginagawa ni Nancy at Owen. Ginagawa rin ba ni Owen kay Nancy ang ginagawa nito sa kanya? Malamang siyang ang hindi nito karelasyon, nagsesex sila ito pa kaya at si Nancy. Masakit man tanggapin pero kailangan niyang tiisin, siya ang pumasok at nagpapasok kay Owen sa buhay niya. Walang ibang dapat sisihin, ang sabi niya pa'y ibigin niya ito, pero ang nangyari, siya ang umibig dito nang hindi na niya namalayan. Blair, napalingon si Blair nang marinig ang pamilyar na boses.
Paglingon niya nakita niya si Blake. Pagkakita niya kay Blake, bigla siyang napahikbi, ngayon gusto na niyang umiyak. Tumayo siya, dahan-dahan siyang naglakad hanggang sa napatakbo na siya at mahigpit na yamakap sa binata na muntik pang ma-out of balance na gumanti na rin ng yakap sa kanya habang umiiyak siya sa balikat nito. "Miss," tawag ni Owen sa isang nurse na nakasalubong. Ngumiti naman ang nurse na abot tenga ang ngiti. "Sayo na lang," wika ni Owen sabay abot rito ng dalang bulaklak saka tumalikod. Nakita pa niya ang pagkamot sa ulo ng nurse. Marahil dahil plastic na bulaklak ang laman ng bouquet na ibibigay sana niya sa asawa niya, pero nakita niya sinalubong ng yakap si Blake. Akala pa naman niya hindi na ito magpapakita after nitong malaman na kasal na sila ni Blair. Halos ilang araw din itong nawala, wala ngang relasyon ang dalawa, pero ang hirap atang paghiwalayin ang samahan ng mga ito. Ano bang meron ang Blake na yun na di niya kayang ibigay kay Blair? Matapos lang talaga ang mission niya. Kahit anino nito hinding-hindi na makakalapit sa asawa niya. Halos paliparin niya ang sasakyan niya from Quezon to Manila nang malaman na may kumidnap daw kay Blair. Akala pa naman niya mga kalaban nila ang tumangay, muntik na siyang sumugod sa kampo ni Jacob. Yun pala si Lennon lang na gustong i-shotgun wedding ang asawa niya sa kadespereduhan na mabawi ang lahat ng asset nito na bili niya ng walang kahirap-hirap. After niyang makuha si Blair, agad na ulit siyang umalis dahil may binabantayan silang malaking shipment na papasok sa bansa. Hindi sila pwedeng magmintis. Ibang team ang may hawak ng mission na iyon, pero dahil siya ang in charge sa Pilipinas, kailangan niyang lihim na makipagtulungan sa mga ito para sa mabilis na operation. Nagtagumpay naman ang mission. Lalong tumibay ang hinala nilang may kinalaman talaga si Nancy sa mangyari shipments. Bigla kasi itong nagpalaam na babalik muna ng US dahil may aayusin. Malaking problema ang haharapin ni Nancy dahil sa pagkakabulilyaso ng shipments nito. Agad niyang pinasunod si Carl kay Nancy para bantayan ang kilos nito. Dapat siya ang kasama ni Nancy pabalik ng US, pero di siya pinayagan ng boss nila dahil meron nakuhang impormasyon ang head office nila na bago tungkol kay Brent De Luca. Ayon sa information, meron itinatagong anak si Brent De Luca na nasa Pilipinas, na siyang kailangan nilang hanapin dahil posibleng hawak raw nito ang pinakamalaking files na magbubunyag ng mga pinakamalaking drug syndicated sa buong Europe. Lalaki ang anak ni Brent De Luca na meron malaking peklat sa likod na kung saan daw nakatago ang isang encrypted memory card na naglalaman ng lahat ng detalyeng kailangan nila para mapabagsak ang pinakamalaking drug syndicate sa Europe. Walang makuhang picture image ng anak ni Brent De Luca, kaya mahihirapan silang maghanap kung peklat lang ang pagbabatayan nila sa paghahanap. Hindi ba natin pwedeng makausap ang gumawa ng floor plan na ta? This is illegal kung pangalan natin ang gagamitin, ani Blair sa kaniligan ng mga taga-engineering. May special document yan na kasama bago na approved at ibigay sa team nyo. So let's just stick to the plan. I heard na magagaling naman kayo, I'm sure mabibigyan nyo ng justifications ang drawing na yan. Wika ng head engineering. And beside, hindi ata licensed architect ang gumawa niyan, pero nagustuhan ng may-ari kaya iyan ang gusto niyang gawin. Wika naman ng foreman. Anong mangyayari doon sa unang floor plan? Wala nang naging usap doon, pinaghirapan at pinagpag-yearn din ng buong team ko yun. Wala kaming idea dyan. Hindi mo pa ba nakakausap ang representative ng buong project na at ang boss namin? Napabuga ng hangin si Blair. Sa dami nangyari sa buhay niya, pati trabaho niya napabayan na niya. Magseset ba ako ng meeting with them? Tanong ni Jelay na tinanguan naman niya. Sundin nyo na lang muna ang mga taga-engineering at yan floor plan, we need to finish this up ASAP. Nag-excuse na muna siya sa mga ito para bumalik sa tent niya para ayusin ang ilang isa pang AutoCAD. Binilihan siya ni Blake ng bagong laptop at kagabi pinagpuyatan nilang dalawa na ayusin lahat ng kailangan ilipat galing sa nasira niyang laptop. Hindi na nila pinakulong si Lennon dahil sa ginawa nito sa pakiusap na rin ni Rio na ngayon ay pansamantalang kasama niyang nakatira sa kondo niya. Wala kasi itong trabaho, nangako naman si Blake na bibigyan ito ng trabaho, yun nga alang abroad dahil nasa abroad ang lahat ng business ni Blake. Isasama ni Blake si Rio sa US kapag totally recover na ito. Hindi na siya galit rito, na intindihan niya na kung bakit ito pumatol kay Lennon. Sinilaw ito ng pagmamahal at pangako ni Lennon. Nagmahal lang ito. Tulad niya, handa na itong kalimutan si Lennon sa pakiusap na wag na niyang ipakulong si Lennon dahil imbalido na ang dating nobyo dahil sa dalawang balang bumaon sa buto sa hita ni Lennon.
Ayon sa doktor hindi daw pwedeng alisin ang bala dahil magiging dahilan daw iyon ng maaring pagka-amputate ng dalawang paa nito na di naman gustong mangyari ni Lennon. Marahil alam ni Owen kung saan talaga ito patatamaan ng bala para malumpu ito. Wala siyang balak agawin sa mga ito ang kumpanya na pinaghirapan ng mga ito kaya gumawa na lang siya ng special power of attorney na nagsasabi na mananatili sa pwesto ang pamilya Kua sa company at hindi siya makikialam sa pangangalakad ng mga ito. Ganon na lang din ang ginawa niya sa pamilya niya dahil hindi na rin naman niya kayang ibalik dahil na rin sa utos ni Owen. Alam niyang hindi natuwa ang pamilya niya kahit sa bagay na ginawa niya although pumirma na rin siya ng kasulatan na wala siyang hahabulin kahit magkano sa mga ito at mananatiling pagmamay-ari pa rin ng mga ito ang co-map niya. I miss you, kumunot ang noo ni Blair nang pagbukas niya ng laptop niya iyon agad ang bumungad. Bago ang laptop niya pero bakit parang nagkukusang gumalaw? Someone is hacking her device. Mabilis na kinuha niya ang phone at tinawagan si Cholo na siyang computer expert nila. Agad naman dumating si Cholo na hinihingal pa pero bago pa ang ito type sa laptop niya nang biglang nabuksan ang camera niyon at kita sila sa screen ni Cholo sa baba mukha ni Owen na parang nakatuktok din sa harapan ng laptop nito na parang may ginawa. Don't touch anything. Who you? Tanong pa ni Owen kay Cholo na napakamot ng you. Cholo sir, junior architect. Ano bang pinaggagawa mo sa laptop ko Owen? Galit ni Blair na nag-thank you na lang kay Cholo at pinalabas na ng tent niya, di pa ba obvious? I'm retrieving all your data. Sa gilid ng screen ng laptop niya lumabas ang mga data files na kulay green and black. You're also a hacker, and your husband mukhang nalimutan mo na ang existence ko. Buti hindi ka pa nahuhuli ng mga pulis. Isumbong kaya kita. Go ahead you want me to help you call Director General Giordano Zacoro, napailing si Blair kaya naman pala ang lakas ng loob nitong gumawa ng kasamaan sa Pilipinas naka-back up rito ang highest rank ng pulis. Pinagmasdan na lang ni Blair ang gwapong mukha ng asawa sa screen ng laptop niya habang halatang busy ito sa harapan ng laptop nito na kinakalikot naman ang laptop niya. I said I miss you, anito na sandali sayang tiningnan sa screen. Imbis na sumagot, umirap lang siya. Miss, asan kaya si Nancy at bigla siyang na-miss ng magaling niyang asawa? Imbis na kiligin nabubuwisit lang siya. Wala man lang bang response. I love you, nakasimangot na sagot ni Blair saglit na napahinto sa pagtipa sa keyboard si Owen na napatingin sa kanya. I love you, shock, ang bumalatay sa mukha ni Owen. Ini-expect na iyon ni Blair kaya bumuga siya ng hangin na nangalumbabo sa harapan ng laptop niya, is that a joke? Inis na tanong ni Owen. What do you know expect? Nakataas ang kilay na tanong naman ni Blair. Don't say it if you don't mean it, tura nito na muling nagpipindot sa keyboard. It's just a tatlong magic words na usually nagpapakilig sa maraming girls. Ikaw ilang babae na ba ang nasabihan mo ng ganon? Many to mention. Pagak naman tumawa si Blair. You should tell yourself what you said while ago. Don't say it if you don't mean it, ulit niya sa sinabi nito. Sometimes you need to say it even if there no meaning on it but don't use kung magbibiro ka lang. Nakasimangot na wika ni Owen na di niya alam kung bakit nagagalit na naman. Pwedeng magtanong. Depende sa tanong. Bumuga ng hangin si Blair. Bakit ikaw pwede kang magmahal ng ibang babae pero ako hindi pwede? Dahil lalaki ako at wala akong sinabi na bawal kang magmahal ng ibang lalaki feel free to love someone else pero wag na wag kang papahuli sa akin. Ililibing ko kayo ng sabay bear that in mind. I love Blake, muling napahinto sa pag-type sa keyboard si Owen at sandali ulit siyang tiningnan. I know, you know really, sarcastic na tanong ni Blair. He also loves you hindi ka ba aware? I know, you know really. Panggagaya naman ni Owen sa kanya. He took my heart. Tumitibok ang puso dahil sa kanya. Sumimangot si Owen sa sinabi ni Blair. The feeling is mutual so bakit di siya ang pinili mo kesa kay Lennon? BQ ways he never choose me, mapait na sagot ni Blair. Kumunat naman ang noo ni Owen. I know Blake since college and he always tells me everything about you. No, I doubt it. He never tells you everything kung sinabi niya sa'yo lahat dapat hindi ganito ang topic natin dalawa, ang peklat sa likod mo siya ba ang dahilan? Tanong bigla ni Owen. Gusto ni Blair sabihin rito ang lahat pero pinigilan niya ang sarili.
Yes. How come he never mentioned you? Dahil kung meron mang sugo ng demonyo sa amin dalawa. Si Blake yun hindi ako, natawa naman bigla si Blair sa sinabi ni Owen. Napatingin si Owen sa kanya na biglang nangalumbaba na tinitigan siya sa screen. Sa wakas napangiti din kita, importante ba na mapangiti mo ko? Your smile is my vitamins, muling napangiti si Blair. Alam naman niyang binobola lang siya ni Owen pero di niya napigilan na ngumiti na lang din. Alam mo maraming akong gagawin using my laptop. Hanggang anong oras mo ba balak kalikutin ang internal software ko? I almost done, anito na muli nang nagtype pa sa keyboard. Ilang years na kayo ni Nancy? Pwede mong sagutin. Kung ayaw mo naman okay lang, 9 years, napaawang ang labi ni Blair sa sinagot ni Owen. Hindi man lang ito tumingin sa kanya, 9 years ang tagal naman bakit di pa kayo nagpapakasal? I asked her many times pero marami pang conflict. She's a international model kaya laging akong reject. Reject ka rin naman sa akin kung nasa matino akong pag-iisip ng pumirmihan mo ako sa marriage contract natin. Pairap na sagot ni Blair. Tumawa ng bahagya si Owen na di tumingin sa kanya. Kailan mo siya balak alukan ulit ng kasal? As far as I remember him talking to my wife, wala ka bang balak na ipa-annulled ang kasal natin? Para ano? Para magkaroon ng kaligayahan kayo ni Blake? No. Hell not, we're gonna be together till the end. Paano si Nancy? Stop questioning me, okay? The answer is still no. I won't let Blake have a tiny chance with you anymore. Blake is just, done. Check it, utos nito. Na sinunod naman ni Blair. Awang ang bibig niya habang iniisa-isa lahat ng files niya. Grabe na ibalik ni Owen lahat ng files niya galing sa nasira niyang laptop. Grabe, mai in love yata ako sa'yo kapag ganito kakagaling. Bulalas ni Blair habang inisa-isang buksan lahat ng mga importante files niya. I'm also a great in bed, ngisi nito na di pinansin ni Blair. Ginagamit mo rin ba ang pagiging hacker mo sa mga animalyang ginagawa mo? Sometimes. Ninakawan mo ba ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaya marami kang pera? Natawa si Owen sa sinabi ni Blair, 419,000 is my basic salary for your information wife in my one job only. 419k lang pero you spend lot of money to bring down my family and Lennon's family. Dollar, not a pesos my dear, biglang napalingon si Blair kay Owen. Ngumisi si Owen, ano maiisipan mo pa rin bang makipaghiwalay sa akin? Ngisi ni Owen, salary for one job. Matino ba yung job na yan? Diskampyadong tanong ni Blair sobrang laki naman kasi para sa isang matinong trabaho. Lahat ng trabaho ko matino. Madumi lang yang isip mo. Napatikos ang labi ni Blair. Natawa naman si Owen halatang di ito naniniwala sa sinabi niya dahil totoo naman nagsisinungaling siya. Well lahat naman ng pera niyang nasa pangalan niya ay galing sa matino. May ilan lang galing kay Brent De Luca mga bonus na ilang taon na niyang di ginagalaw dahil para sa kanya di naman niya pinaghirapan ang mga iyon at galing sa maruming paraan. Ngunit ang perang iyon ang ginamit niya para gamitin sa pamilya ni Blair at ni Lennon para mapabagsak ang mga ito. Bukod sa pagiging CIA na malaki ang sahod sa pagiging operation leader, sumasahod din siya bilang CEO ng Frontstel at pagiging may-ari ng Lucifer Playhouse na sariling pera na talaga niya ang ginamit since kailangan rin niya ng sariling negosyo na gagamitin pang front para sa mga underground business ni Brent De Luca. Bago pa man magsimula noon ang operation ni Brent De Luca nakatimbre na sila kay Director General Giordano Zacoro dahil isa ito sa mataas ang katungkulan na pamaprotekta kay Brent De Luca kaya nakakalusot sa Pilipinas ang mga smuggling good gaya ng mga firearms, bombs, tao at drugs. Lulusot iyon sa Pilipinas pero bago pa man liyon makarating sa susunod na destination may mag-aabang na ulit na mga taga-ibang team na huhuli sa mga ito. Minsan meron lumulusot na di maiwasan. Konti na lang malapit na nilang may sarado ang mission na iyon kapag napatunayan na si Nancy talaga ang isa pa sa mga notorious leader na hinahanap nila. Hindi kaya pwedeng basta na lang nilang bumutan ang ugat baka maraming bunga manlaglag at muli lang tumubo. Kaya kailangan maging maingat lahat ng kilos nila. Alam ba ni Nancy na forget it? Biglang urong ni Blair sa itatanong sana niya kaso naisip niya 9 years na ang relasyon ng mga ito kaya posibleng alam na ng babae lahat ng ginagawa ni Owen. She knows everything. Sabi ko nga.
Gusto kitang makita Blair, biglang yuzel ni Owen na ikinalinggan niya sa screen nito. Nakikita mo na ako. You know exactly what I mean. Palihim na napalunok si Blair na umiwas ng tingin rito, kung I request mo na mag-video sex tayo forget it Owen. I won't never do that. And I will never ask you for that. But you took a video while we're having love nakang anong pinagkaiba nun? Inis na tanong niya. It's not intentional, hahaha. Funny Owen tell that to the Marine. I want to go there and make love with you, ano siya nito? Bakit pa nito sinabi yun dati-dati naman bigla-bigla na lang itong susulpat ng walang paabi. Gusto sana niyang sabihin dito na pumunta kaso nahihiya siya sa kamay kaingayan siyang taglay inaamin niya iyon kapag nagkakama sila ni Owen di niya mapigilan na makagawa ng ingay at hindi iyon pwede dito sa tent. As much as I want I can't, kumunat ang noo ni Blair. Nancy is doubting me now, wika nito nagkunwari naman siyang may nahulog kaya mabilis siyang yumuko pero ginawa lang niya iyon para panandalian itago ang sakit na naramdaman. Bakit pa siyang pinakasalan ni Owen kung inaalala nito ang feeling ng long-time girlfriend nito? Listen to me Blair, nag-angat siya ng ulo at muling tumingin kay Owen. Never trust my words especially if I'm with Nancy. I'm such a very good liar Blair. My action will speak to you and you must trust it. Kanina pa nakatutok sa ginagawa si Blair sa harapan ng laptop niya. Sobrang saya niya dahil solve na ang problema nila sa mga data files nila pero ang utak niya si Owen lang ang tumatakbo dahil sa sinabi nito. Huwag niyang paniwalaan ang lahat ng sasabihin daw nito kapag kasama si Nancy. Ang paniwalaan daw niya ay ang kilos nito. Anong ibig nun sabihin medyo naguguluhan siya. Actions speak louder than words, naalala niya bigla ang sinabi ni Nurse Melva. Applicable ba yon sa relasyon nila ni Owen? Umiling-iling siya ayaw niyang mag-assume baka masaktan lang siya kapag pinagbasehan niya ang kilos at mga ginagawa ni Owen para sa kanya. Kaya nga na in love siya kay Owen sa kabila ng lahat ng pangit nitong qualifications dahil sa mga ginagawa nito para sa kanya. Noon she was simply attracted to him kasi nga gwapo at ang ganda ng katawan kahit marami itong tato. Napangiti siya bigla kaya magiging reaction ni Owen kapag nakita nitong meron na rin siyang tato na halos mapuno na ang likod niya. Maging ang peklat sa pagkakasaksak sa kanya noon pangalan pa mismo ni Owen ang pinalagay niya para makonsensya man lang ito. Di man lang kasi ito nagpasalamat sa kanya noon and worst iniwasan pa siya. Magagalit kaya ito kapag nakita ang tato niya? Well, wala naman siyang pakialam di magalit ito baka nga may idea pa ito na nagpatato siya dahil sa mga hidden cam nito sa kondo niya na alam niyang hindi naman niya nakita lahat. Parang di ko nararamdaman ang presences ng ugok na si Owen. Tanong ni Blake habang tinutulungan siyang mag-ayos ng pinagkainan nila ng hapunan. Bakit ba galit na galit ka dun sa tao? Ani Blair habang nagliligpit ng lababo si Blake naman ay nagpapyunas ng mesa. Hindi ako galit sa kanya ayoko lang sa kanya para sa'yo. Asawa ko na siya wala ka nang magagawa doon. Asawa ba ang tawag sa setup niyo? Ni hindi nga kayo masyadong nagkikita dahil kasama niya ang girlfriend niya. Bumalik si Nancy. Gulat na tanong ni Blair. See, you even known his girlfriend at wala kang pakialam, now tell me asawa ba ang tawag doon? He's literally cheating, napabuga naman ng hangin si Blair. Ayoko makipag-away sa'yo. Kumain ka na lang ng ice cream di ba kanina ka pa naghahanap? Gagawan ko ng paraan para mapawalang bisa ang kasal nyo. All you need to do is cooperate, napaisip si Blair gusto ba niyang mapawalang bisa ang kasal nila. Parang ayaw niya, 27 na ako Blake pwede pabayaan mo ako sa desisyon ko. Paano kung aksidente kang mabuntis nag-iisip ka ba? Tingin mo gusto ko nang mamatay? Kung magpapakamatay ako sana noon pa kaya pwede ba tigilan mo nakakaisip ng kung ano-ano. Tiyakin mo lang na di ka mabubuntis ng ugok na yan sinasabi-sabi ko sa'yo Blair. Ani Blake na kumuha ng kutsara saka nagtungo sa freezer niya at kinuha ang ice cream palabas na sana ito ng kusina nang bigla ito bumalik at ipukpok sa ulo niya ang kutsara saka ipinakita sa kanya ang laman ng ice cream container. Napangiti siyang napakagatlabi kay Blake, ice cream. Kailan pa nagkaroon ng flavor shrimp ang ice cream, natatawa na lang kinuha niya ang lagayan ng ice cream at tinakpan ulit iyon saka ibinalik sa freezer. Bumili ka na lang dyan sa tapat may bukas pang 7-Eleven's Choco to flavor ha,
Utos pa niya kay Blake na napailing na lang na kinuha ang wallet saka nagpaalam na lalabas saglit para bumili ng ice cream. Itinuloy na lang naman ni Blair ang pagliligpit ng mapalingon sa salas nang marinig ang pagtunog ng passcode ng pinto. Bumalik siguro si Blake, baka may naiwan. Tamang-tama, bili mo din ako ng Pringles kulay red at cheese flavor, hayong malaki, you're with someone. Nagulat na napalingon si Blair nang marinig ang boses ni Owen sa likuran niya. Kinabahan siya nang makita si Owen. Anong ginagawa mo dito? Bulalas ni Blair nang lapitan ito. Naka-all black ito hanggang sa sneakers na suot. Naka-hood jacket na nakaitim pang sombrero. Sinong kasama mo dito? Inis na tanong naman ni Owen, si Blake, kaya umalis ka na, baka mag-abot na naman kayo. No, bakit ako ang aalis, siya ang dapat umalis dahil ako ang dapat nandito. Pwede ba, Owen? Kasama mo na ang girlfriend mo, di ba? Ano pang ginagawa mo dito? Ang sabi mo she's starting to daw ang sasabihin nang bigla na lang siyang halikan ni Owen. Napigil ni Blair. Ano ba, Owen? Itinulak niya ito palayo at bahagya siyang lumayo rito. Ano bang tingin mo sa akin, toy na gagamitin mo lang kapag kailangan mo? Bakit hindi ka ba masatisfied kay Nancy kaya ako naman ang gagamitin mo? Inis na wika ni Blair. Bahala ka kung yan ang gusto mong paniwalaan. Hindi mo rin naman ako paniniwalaan kapag sinabi kong hindi, diba? Paano naman ako maniniwala sa'yo? Bigyan mo ako ng dahilan para maniwala ako. Natigil sa pagsisalita si Blair nang marinig ang tunog ng passcode ng pinto. Napatingin siya kay Owen na nakalingon din sa pinto. Akmang lalapit ito roon nang hinalahin niya ito papasok sa bathroom ng kusina. Narinig pa niya ang pagbukas ng pinto at pagtawag ni Blake sa kanya.